coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Hello mga kababayan, magandang umaga, tanghali at gabi na naman po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Don J, sa aking panibagong episode. Kaya po nung nasabi ko nung nakaraang video ko, ang episode ko po ngayon ay tungkol sa aking buhay. Story of my life. At ang reason kung bakit ko po ginagawa ito, like I said, kung napapanood po niyo yung mga nakaraang video ko, is I wanna help people namomroblema sa buhay. Gusto kong makapag-motivate ng tao, lalong-lalo sa mga kabataan na nag-aaral, sa mga naghihirap na gustong makatikim ng konting karangyaan sa buhay, at gustong makatikim ng konting ginhawa. Sa mga namomroblema po, kung napanood niyo yung mga unang video ko, yung 3 stars na nasan ko, panoorin niyo po kung hindi niyo pa po napapanood. Mga kababayan, ang kwento po ng buhay ko ay sasalaysay ko ng konti-unti, pero pahapyaw lamang po ito sa sobrang nangyari po sa buhay ko. Well, sino po ba ako? Ba't ko po ginagawa itong video nito? Ako po si Joel De Leon, laking Baguio. Mga magulang ko ay purong Pangasinense, pero kami po ng aking mga kapatid ay sa Baguio na po pinanganak lahat at doon na po lumaki. Mahirap na mahirap po ang buhay namin nung kami po ay bata, kami po ng mga aking magkakapatid. Nagkataon lang po na sa sipag at tiyaga, minsan siguro dahil swerte din, medyo gumanda-ganda ng kaunti ang buhay ko. Kung dati po hindi po nakakain ng 3 beses ang araw, halos isa, maswerte na akong 2. Ngayon mainam na nakakain po ako ng 3 beses ang araw at napag-aaral ko na maayos ang mga anak ko at may bonus pa na nakapag-drive ako ng sarili kong sasakyan. Pero mga kababayan, ang buhay po din po dito namin sa abroad ay hindi po ganun kadali. Pero kung ikukumpara po yung buhay ko before, nung ako ay bata na talagang naghihirap, at least ngayon, from nothing into something na meron na po kahit papaano. Hindi man po ganun kayaman, pero at least nakakatikim na po ako ng konting karangyaan. Like sabi ko nga, at least nakakain na ako ng 3 beses sa araw. So, paano ko po ba nagawa yun? Unti-unti ko po muna ikwento nung bata po ako, ano bang ginawa ko, nung nag-high school ako, nung nag-college ako, hanggang sa makarating ako sa Canada. Yan po mga kapapayan, nung ako po ay bata, nagsimula po ako magtinda ng plastic para tumulong sa aking mga magulang sa palengke. Nung ako ay grade 1, nagsimula na po ako magtinda ng plastic. Habang lumalaki po ako, sari-sari pong hanap buhay ang nagawa ko sa palengke, like magtinda ng kalamansi, magtinda ng suha, na nung grade 5 ako ay nakikipaghabulan pa ako sa mga pulis. Imagine niyo mga kababayan, yung dala-dala ko yung malaking basket, as in malaking basket, tapos siguro mga 20 hanggang 30 perasong suha. Suha yun. Imagine niyo mga kababayan, nung grade 5 ako, kung gaano ako kaliit noon at gaano ako kapayat, kasi hindi naman kami nakakain at beses ang araw. Halos swerte na lang kung makakain kami nga ng 2 beses. Maswerte na kami. Iyon, kaibigan, na halos nakikipag-abulan ako sa mga pulis, kasi sa street vendor nga, hindi naman po kasi pwedeng basta-basta lang magtinda sa palengke, dyan sa Baguio. Minsan nahahabol ka talaga ng pulis. So minsan nahuhuli pa yung paninta, nakikipag-agawan pa kami. So yun yung grade 5 ako, kasi bagong panganak yung nanay ko, kaya nagkataon sa akin napunta yung paninda niya ng suka, so itininda ko. Kaya ganun. Bukod doon, ako po ay nagkandila rin sa sementeryo na pagkatapos ng piyesta ng patay, kinukuha namin yung kandila para gawing floor wax kung saan namin binibenta. 40, naalala ko pa dati, 40 per kilo. So, napalaking bagay para sa amin. Though tumutulong ako sa mga magulang ko, mga kababayan, na maghanap buhay simula nung ako ay 7 years old. Hindi pa rin po sapat kasi po kami ay 5 magkakapatid at hindi rin sapat ang kinikita ng magulang ko sa palengke para buhayin po kami, lalo-lalo na po yung pag-aralin kami. So, yun. Sabi ko nga nung bata ako, sari-saring mga prutas at gulay ang natinda ko dahil sa palengke nga rin ng mga magulang ko. Nung nag-high school naman ako, mga kababayan, yun, doon ako nag-start. Medyo lumalaki na yung katawan ko, medyo lumalaki na yung muscle. Doon na ako mag-start na mag-kargador. Habang nagtitinda ng sako bag. Kung walang mabenta sa sako bag at kailangan magkargador, nagkakargador po ako. Alam niyo mga kababayan, nung high school ako, ang pangarap ko pa nung bata nung high school ako magkaroon ng kariton. Imagine niyo yung simpleng pangarap ko, magkaroon ng kariton. Kasi pag kargador ka dyan sa Baguio,
mas malaki ang kita mo pag meron kang sariling kariton. Kasi instead na isang item lang ang binubuhat mo, isang bagahe lang, kapag nagkariton ka, kaya mo bumuhat ng ilang bagahe, like 10 to 20 pieces ng kaba ng bigas o ng gulay na 10 to 20 sako na gulay, kaya mas marami, mas malaki ang kita. So imagine niyo yung kariton lang. Nung high school din ako, nagtinda rin ako ng fishball. As in, nagtinda ako, assistant lang ako ng isang nagtitinda ng fishball at saka day at saka kikiam. So, ganon ang buhay ko. As in, sa palengke, marami akong talagang maraming hanap buhay akong nagawa. Babalikan ko lang nung ako elementary, member din po ako ng Street Children Foundation dyan sa Baguio nung ako ay bata. At saka, basta pakalat-kalat lang kami sa kalye before. Pero lagi kami nasa palengke kasi dahil naghahanap ng buhay, tumutulong sa mga magulang. Yun po. Mga kababayan, ako po hindi nakapag-aral ng maayos na ako ng bata kasi nung after namin sa school, like pag out ng dismissal ng 3:30, diretso na sa palengke para magtinda ng plastic at magtinda ng kalamansi lalo na. Yun, para tumulong sa mga magulang. Ganon din nung high school, alas Monday to Friday, diretso na talaga sa palengke. Tapos Sabado, Linggo yun, alas 5 pa lang ng umaga, nasa palengke na hanggang alas 9 ng gabi, ganon yung cycle ng buhay namin. Kasi, sabi ko nga sa palengke nga po kami. At saka, napakahirap po ng buhay namin, lalong-lalo na pag walang benta, lalong-lalo na July ako, August, patay ang ilaw na dagi na lang dumarating, pag tuwing darating na ang May, mahina na ang tinda sa palengke, patay na po ang ilaw namin. Wala po kaming pambayad ng kuryente, wala pong pambayad ng tubig. So imagine nyo, from 4 months na laging patay, every year yan, patay ang ilaw namin. Wala kaming kandila. Mga kapitbahay namin, sila lahat may ilaw. Kami lang ang wala. Kasi sobrang hirap po namin. Nung ako ay nag-high school, mga kababayan, gusto kong umasenso kahit papaano. Gusto kong makaahon sa hirap. Gusto kong matulungan yung mga kapatid ko, mga kamag-anak ko sa buhay. Na kahit paano makaahon kami sa hirap. Ayun, kahit paano nagawa ko po ng kaunti. Gusto kong makatulong sa mga kapatid ko. Pero may mga bagay po na minsan kailangan talaga ng sipag at syaga para ang tao umasenso. Kasi kahit na anong pong tulong ang gawin sa'yo, kahit na anong tulong ang ibigay sa'yo, kung sa sarili mo mismo, hindi mo pagsisikapan at hindi mo bibigyan ng tiyaga, walang mangyayari sa'yo. Kaya sa mga kabataan dyan, sa mga naghahanap buhay, sipag at tiyaga lang, sabi nga ni Manny Villar, para tayo ay umasenso. Ayun, nung ako ay nag-college na, mga kababayan, halos inabot ako ng 8 taon sa kolehiyo, from 1999 to 2007, kasi po ako ay pahinto-hinto kasi wala nga po akong pang-tuition. Sabi ko nga, hindi ako pagkain, hindi nga kami kayang buhayin ng magulang namin. Pag-tuition pa kaya na halos more than 10,000 ang tuition sa isang semester. Tapos babayaran nila yun, hindi nila kaya pagpambaon nga, wala kami. Tapos mga kababayan, nung nagkolehiyo ako, 1 taon nag-security guard ako, nag-working student sa school namin, dyan sa University of Cordilleras, mga kababayan sa University of Cordilleras, lalong-lalo sa mga working student, kung napapanood nyo to, magsikap lang kayo. Habang may buhay, may pag-asa, magsumikap lamang kayo. At yun, kumusta sa inyo dyan, mga taga-Baguio din. Yun mga kababayan, nag-working student ako ng 1 taon. Actually, security guard yun. Ang term kasi nila is safety committee. Pero ito kami ay security guard dun sa school. So yun yung working student. And then mayroon ako ng mga nakapagsabi sa akin na parang mas maganda yata kung sa labas mag-working student kasi mag-apply sa mga fast food kasi mas malaki yung kita. So sinubukan ko kasi habang nag-aaral po ako ng kolehiyo, ako rin po nagbabayad ng tubig at kuryente sa bahay namin para hindi po kami maputulan. So yun lang, nag-college na ako. Habang nag-aaral ng kolehiyo, nagbibigay pa rin sa magulang. Ako pa rin nagbabayad ng tuition ko, bayad ng tubig, bayad ng ilaw, ako pa rin nagbibigay para makatulong sa kanila. Ayun, mga kababayan. So, maraming beses akong nahinto kasi nga kailangan kong maghanap buhay. Kasi dumarating yung time na minsan sa pag-aaral mapoprostrate ka na hindi na kinakaya na pagdating na lang ng sabi ko nga may putol na ang ilaw namin sa kolehiyo ka. Parang ang hirap-hirap, napakahirap ng buhay na walang kuryente, mag-aaral ka, mag-review ka, walang kuryente. Kasi imagine niyo from Monday
alas 7 ng umaga, alas 6 ng umaga kasi ang duty ko 6 to 12. And then yung pagdating ng 12 o'clock hanggang sa gabi, yun po yung klase ko. So everyday ganun. Monday to Saturday, ganun ang klase ko. Tapos pagdating ng linggo, ROTC, may ROTC pa ako. So ganun, wala akong pahinga nung ako ay kulayo. Pero nung lumabas na ako, medyo nakapagpahinga ng konti, kumikita na, yun. Nasarapan ako ng konti sa pagtatrabaho, nakahinto ako sa pag-aaral kasi mas nasarapan nga ako sa pagtatrabaho, so kumikita na ako. Pero nung mga times na humihinto ako at sabi ko mag-iipon ako para may pang-tuition ako, hindi pa rin ako tumigil para sa pangarap kong umasenso at makatapos ng pag-aaral. So yun kaibigan, lagi kong inisip, gusto kong umasenso. Lagi kong, alam nyo, pag kayo ay may binivisualize, at sabi ko nga, pag kayo ay may binivision at gusto mong ganito mangyari sa buhay mo, minsan nakakatulong siya. At wag na wag nyo rin kayong mawawala ng pag-asa, lalo na pag kayo ay malakas. Minsan, pag pinagdadasal nyo ang mga gusto nyo mangyari sa buhay, minsan, pahihirapan tayo ng konti ng Diyos, pero ibibigay at bibigay niyan kung tayo ay gumagawa ng paraan. So sabi ko nga, sa may mga problema at sa mga nawawala ng pag-asa sa buhay, habang may buhay may pag-asa, basta gawin nyo lang yung best nyo, gawin nyo lang yung nararapat, gawin nyo yung dapat nyong gawin. Sigurado ako, kumilos lang kayo at meron kayong mararating. Pero kung kayo hihiga-higa, panigurado ako, talagang walang mangyari. Kahit na i-visualize mo pa ng i-visualize, kung nakahilata ka lang, hindi mo ginagawa ng paraan, walang mangyari. Sabi ko nga doon sa 3 stars sinasan ko, educate, plan, educate yourself, educate yung sarili mo kung saan mo talaga gustong pumunta, yung gusto mong career, o gusto mong maging businessman, educate mo yung sarili mo doon, and then plan. Ayun mga kabayan, maswerte rin po ako na kahit paano nabigyan din po ako ng opportunity na makapag-abroad. Actually, yung nagpasok sa akin, nagpapasalamat ako ng gusto sa kanya kasi nakarating ako rito. Nabigyan ako opportunity makapag-abroad, medyo gumanda na kaunti yung buhay. Although, sabi ko nga, hindi ko pa natatamasa talaga yung financial freedom na gusto ko. Pero, sabi ko nga, ikikwento ko po ito, yung buhay namin dito sa Canada, paunti-unti mga kababayan. Sabi ko doon sa mga nauna kong video na kung sa within 9 years, ginawa ko yung dapat kong ginawa nung ako ay nag-umpisa sa Canada, baka meron akong financial freedom ngayon. So yun po yung nagkuleyo ko, 8 taon akong inabot. Hanggang sa mga graduate ako, hanggang sa pagka-graduate ko ng college, saktong nakarating ako rito sa Canada, same year. July, nakagraduate ako ng April, July 2007, nakarating ako dito sa Canada. Pero yun mga kaibigan, nung kuleyo ako, sari-sari ang pinasok ko para makatapos ko yung pag-aaral ko. Ilang fast food ang napasok ko para lang matapos ko yung pag-aaral ko. Yun yung nag-college na ako kaibigan. Nabigyan ako ng opportunity magkapag-abroad. Yun na po, 2007, yun start ng journey ko rito pag-abroad dito sa Canada. So, hanggang doon lamang mga kaibigan, yung part 2 po nito, yung ano naman po ang buhay namin dito sa Canada. So, yun. Sabi ko nga, sa mga kabataan na nag-aaral ngayon, wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Gawin nyo lang yung dapat yung gawin. Mag-aral lang kayo mabuti. Gawin nyo yung best nyo. Lagyan nyo ng dasal. Sigurado ako, matatamasan yung gusto nyong matamasa. Wag na wag kayong ihinto. Anuman ang mangyari, sobrang nadadapaman kayo, sobrang hirap man ang tinatamasa mo, anuman ang estado mo ngayon, anuman ang sitwasyon mo ngayon, wag na wag kang bibigay. Lakasan nyo ang loob nyo, tibayan nyo ang dibdib nyo, wag na wag kayong susuko. Yun lang ang kailangan nyo, tibay ng loob, lakas ng dibdib, sipag at tiyaga, at dasalan nyo, ipagdasal nyo lamang ito. Sigurado ako meron kayong mararating. Yun po mga kapapayan, hanggang dyan dito lang po muna tayo. Sa mga susunod ko pong video, subaybayan nyo lang man po ako sana kasi sabi ko ginagawa ko po itong video nito para makapag-motivate po ako ng tao. Sa 10 makapanood ito, makapag-motivate ako ng isa, napakasaya ko na po kasi gusto ko pong i-share yung hirap na naranasan ko, gusto kong i-share kung paano po ginawa ito. Sa dinami-dami ng naranasan ko sa buhay, napaka-ikli ng 10 minutes, 15 minutes para ipaliwanag po lahat. Pero sa paunti-unti ko pong video na ilalabas po, yun nyo po makikita. Kaya sana po isubaybayan nyo po ako. Sige po mga kababayan,
Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, sa Pilipinas man o mga pangbansa. Ito po ang inyong likod, Kuya Don Jay. Sana po isubaybayan niyo po ako lagi. Susunod ko pang mga video. Marami pa po itong pasunod. Sana po may natutunan po kayo. Ito po yung story ng buhay ko. Kung lamang po kayo natutunan, sa mga susunod ko pong video, sigurado po lahat yun. Kasi educational lang po yun. Mga educational po yun. At yun po yung mga natutunan ko. Like I said, habang nabubuhay tayo, habang nagkakaproblema tayo, habang marami tayong nararanasan sa buhay, the more na nagiging matalino tayo. So, sana po isubaybay